of peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Muli natin awitin, mga kapatid. I worship you, Yes, Lord. Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay, mga kapatid, there is none like Him. Wala siyang katulad, walang may kukumpara sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung meron mang matapat na tao dito sa mundo, ang Diyos ay higit pa sa taong yan na matapat. Ang Diyos ay dakila. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, dumudulog. Hallelujah. Nagpapasalamat sa isang pribilehiyo na muli ay kami, Panginoon, ay magsalo-salo ng iyong mga salita. Hallelujah. Ang iyong mga salita ay hindi namin may pagkakaila, Panginoon. Ito'y kalakasan ng aming mga kaluluwa. Kung ang iyong mga salita sa panahon na habang aming napapakinggan at habang aming nababasa, ang aming pagkataong panloob ay lumalakas. Hallelujah. At siyang bagay, Panginoon, na aming maranasan sa araw na ito, sapagkat ito ang sentro ng aming pinagparito. Ikaw ang iyong mga salita na siyang aming pagsasaluhan. Kung kaya sa oras na ito, Panginoon, nais po namin ipagkatiwala sa iyo muli ang bahaging ito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ang iyong inspirasyon, Panginoon, ang aming inaasahan. Ang iyong kalakasan, ang sariwang pahid, ang siyang aming inaasahan na gagawa sa aming kalagitnaan. At ikaw, Panginoon, ay gagamit ng iyong mga salita upang buksan ito sa aming mga pag-aunawa. At ito, Panginoon Diyos, ang siya aming pagsasaluhan upang ang aming pagkataong panloob ay patuloy na lumakas sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay, sa iyong abaglingkod na walang magagawa, umaasa lamang sa iyong kalakasan at biyaya, inspirasyon na iyong ginagawad at maging sa bawat isa, Panginoon, na inaasahan ang iyong paggawa at pagkilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, hindi sayang ang aming pagparito, kundi ito ay pakinabang, Panginoon, ng aming pagkataong pangloob. Kung kaya lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo, kasama ng pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At sa walang pag-abala, mga kapatid, tayo ay tutungo sa pagbasa ng ating teksto. Okay, so
Dito sa aklat ng Matthew chapter 16, samahan niyo ako sa pagbasa dito sa simula rito sa verse 13. Sabi rito sa verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" And they said, "Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others, Jeremiah, or one of the prophets." He said unto them, "But whom say ye that I am?" And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." At sumunod na pangusap, "And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Ang Diyos sa magpala sa matalatang ito, sabi natin, Amen. Malaya na pong makakaupo ang bawat isa. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa, pagbati sa pangalan ng Panginoon at sa isang privilege na muling makatayo sa inyong harapan upang may paglingkod at magamit sa ganitong bahagi ng gawain. So alam ko na tayo ay pinagpala sa mga nagdaang gawain at pangangaral na ating napakinggan patungkol sa the church, then and now, ang iglesia, noon at ngayon. At nakita natin kung nai-compare ang iglesyang ito sa dalawang panahon. Ang kalalagayan ng iglesia noon at ang kalalagayan at magiging kalalagayan ng iglesia sa kasalukuyan at sa darating na mga panahon. So noon, nakita natin ang kabataan ng iglesia ng Panginoon, nagpasimula nang ito ay isilang, at nakita natin ang kalalagayan niya ay nasa panahon ng pagiging bata. Pero ang panahon na kinabubuhayan ng bawat isa sa atin, ito yung panahon kung saan ang kalalagayan at magiging kalalagayan ng isang iglesia na babalikan ng Panginoon ay nasa matured condition. Okay? At of course, yamang ito ay nasa matured condition, alam natin kung ano ang magiging kalalagayan at sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay nakakita tayo ng mga previews kung ano-ano ang magiging mga kondisyon at kalalagayan ng iglesyang ito. At sa mga huling bahagi ay napakinggan natin ang divine nature, kung paano ang mga mananampalataya ay kinakailangang magsikap. Okay? So hindi natin ipagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. Ang paglago ay hindi lamang natin pwedeng ipagkatiwala sa Panginoon na wala na tayong gagawing pagsisikap. So merong bahagi ang bawat mga mananampalataya habang ang mga baitang na ating nakita sa stature of the perfect man ay ating pinupuntahan hanggang sa tayo ay dumating sa kasakdalan. So yan yung karanasan at meron sa panahon na ating kinabubuhayan. So nakikita nyo ba mga kapatid ang inyong sarili sa bagay na yan? Kung kayo at kung bawat isa ay nagko-confess at nagka-claim na sila ay bahagi ng iglesia
Dapat makita mo ang iyong sarili sa ganyang kalalagayan. Okay? So, I hope na ang lahat ay nag-enjoy sa ganyang mga pagbubukas at pagtuturo sa atin. So, hindi ako lalabas sa ganyang kaisipan. So, more on susug na lang ako. Sususog lang sa paksa na ating napakinggan. At gusto kong pamagatan ang paksa na ating pag-usapan about the condition of the church. Okay? So, dyan tayo focus at hindi ito hiwalay sa ating paksang napakinggan. The condition of the church. Ang iglesia, mga kapatid, ay nakaranas ng iba't ibang karanasan at kondisyon sa pagtakbo ng mga kapanahunan. So, napasimula nang ito ay isilang, at bago pa iyon, meron ng pangungusap ang ating Panginoon patungkol sa paglitaw, pagbuo, pagtatayo ng iglesia ng ating Panginoon. At mula nang itinayo ang iglesia ng ating Panginoon na binubuo ng mga kalalakihan at mga kababaihan na binili sa halaga ng dugo, ang iglesyang ito ay nakaranas ng napakaraming mga bagay. At sa panahon ng pagtakbo ng kapanahunan at ay iba-iba ang mga karanasan at kalalagayan ng iglesia ng ating Panginoon. So kung babasahin natin muli ang ating teksto, kung papaanong pinahayag niya sa kanyang mga alagad ang ganitong pangungusap, at siya ay nagtanong sa kanyang mga alagad dito sa verse 13. At sa kanyang pagtatanong, kanyang sinabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kung bakit ganito ang pagtatanong ng ating Panginoon sa mga alagad, dahilan ito ay may malaking kinalaman sa pagtatayo niya ng kanyang iglesia. Okay? Ang pagtatanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay may malaking kinalaman. At ang verse 14, ang kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba'y si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Muli, pangalawang pagtatanong ng ating Panginoon, nagtanong siya sa mga alagad at kinukuha niya ang masasabi nating data o information mula sa mga tao sa labas, sa ilan. Pero this time, ay ang pagtatanong niya ay naka-specific mismo sa kanyang mga alagad. Personal na yan na pagtatanong. Kaya't ang pagkakilala, ang kapahigan sa anak ng Diyos ay hindi tayo pwedeng bumase sa sabi nila. Okay? Dahilan ito ay personal na kapahiyagan mula sa ating Panginoon. So, kaya sa pagpapatuloy, ang kanyang sinabi, sumagot, sa verse 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. So, mga nakatanggap ng kapahigan mula sa ganitong bagay ay tinawag na mapapalad. Kagaya ni Simon Pedro. So, nasaan yung mga mapalad sa araw na ito? Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Diyos. Mapalad sila, kagaya ng wika ng ating Panginoon kay Simon Pedro, mapalad ka, Simon Barjonas. Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Wala na sana ditong nagtatanong, ano ba yung batong yan? Well, iba-iba ang turo ng mga kasimbahanan sa ating panahon. Ang iba ay nagtuturo,
si Pedro yan. So alam niyo yung aking tinutukoy kung anong iglesia, kung anong simbahan ang nag-claim ng ganong paniniwala. Ang iba naman, ang sinasabi nila, ang batong yan, ang ating Panginoon. So, iba't ibang mga pag-claim, pero dito natin makita, hindi lang pag-claim ang ating maririnig sa kasimbahanan. Hinahanap pa nila kung ano ang tunay na pangalan ng iglesia. Kapag yung pangalan ng church ay wala dito sa Bible, ay hindi yan. Kaya alam nyo, mayroong mga churches na nagbabago ng pangalan. Dahil tinatry nilang kung ang pangalan ng simbahan nila ay dapat narito sa Bible. Pero alam nyo mga kapatid, nang itinayo ng ating Panginoon ang iglesia, hindi siya nagbanggit ng pangalan. Na ito, ang tunay na iglesia ay tatawaging ganito. Pero nang itayo niya ang iglesia, ipinakilala niya kung ano ang kondisyon at pagkakinlanlan ng tunay na iglesia. So dito natin makita na ang pangalan na pinag-uusapan sa sanglibutan at hinahanap ang pangalan ng tunay na iglesia ay hindi ganon ang pinakita ng ating Panginoon. Nang sinabi ng Panginoon kay Simon, kay Pedro, mapalad ka sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ng laman at tugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito na tumutukoy sa kapahayagan ng pagkakilala sa anak ng Diyos. So dito natin makita, hallelujah, kung gaano kahalaga ng kapahayagang ito at hindi natin may pagkakaila sa panahon na itinayo at binangon ng ating Panginoon ang 5 opisina, ang pagkakilala, ang tunay na pagkakilala sa anak ng Diyos ay isang bagay din na nakapaloob sa ministring iyon. So mamaya titingnan natin ang ganitong bagay. Pero dito sa pagpapahayag ng ating Panginoon kung ano ang magiging karanasan at kalalagayan ng iglesyang babalikan ng ating Panginoon. Ano ang kanyang sinabi? Upon this rock, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Meaning, ang iglesia na babalikan ng ating Panginoon ay iglesyang mananagumpay. Okay? So kung ang iglesyang babalikan ng Panginoon ay iglesyang mananagumpay, ano kaya ang kalalagayan ng mga bahagi, ng mga members ng iglesyang ito? Of course, mga mananampalataya ring mananagumpay. So hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa ganiyang karanasan kung ano ang iglesyang babalikan ng Panginoon. Pero alam natin, kagaya ng sinabi natin kanina, ang iglesia ng ating Panginoon ay dumaan sa napakaraming kalalagayan at sitwasyon sa buhay o sitwasyon ng mga mananampalataya. At sa kabuuan ng iglesia, ang iglesyang ito ay dumanas ng maraming mga bagay. As a early church na compose ay na pinasimulan ng mga puro na mga Hudyo at later on nakita natin ang pagtawag ng Panginoon sa mga hintil, na ang mga hintil pala ay naging may bahagi sa kaligtasang ito, sa plano ng Diyos. Sila ay may nakaranas ng iba't ibang mga bagay. At isa rito ay ang mga persecution. So ang iglesia ng Panginoon, at nakita natin, at ilan sa mga nag-persecute sa iglesia ng ating Panginoon ay later on, bahagi din pala ng iglesia. Tinutukoy ko si Saul na later on naging Paul. So dito makita natin na iba-iba ang kalalagayan ng members ng iglesia. So hindi tayo pwedeng tingnan ang kasalukuyan. Minsan ang mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan ay hindi pa yan yung lahat o kabuuan. Ang huli, dahilan hindi natin alam
na ang naging taga-usig later on ay naging lingkod ng ating Panginoon. So may mga bagay na nagbabago sa ating kapanahunan, kahit man ang tao, marahil yung hindi natin alam, yung mga kakilala natin, mga kaibigan, na dating tumutuya, umuusig, may plano pala ang Diyos sa kanilang mga buhay. So yan yung mga bagay na nakita natin. Pero isa lang ang ating makita sa banal na kasulatan. Lahat ng bahagi ng iglesyang ito ay dumaan sa muling kapanganakan. So yan yung paraan ng pagpasok, paraan upang ang isang mananampalataya o yung isang tao ay maging bahagi ng iglesia, hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan sa membership logbook ng isang church, hindi sa paraan ng pagtataas ng kamay lamang at sabihin, ako'y born again na. At hindi sa ganyang paraan, kundi isang tunay na karanasan ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos sapagkat sa ganyang paraan ay ang kanyang ginawa. Tunay na hindi ito sa pamamagitan ng dugo at laman. Kung sa pamamagitan ng karunungan at mga kakayanan ng tao, marami nang nakapasok dito sa ganong kaparaanan. Pero alam ng Diyos kung ano ang iglesia na kanyang itatayo at kung ano ang magiging karanasan. Dahilan sa pasimula, ang pasimulang karanasan ng isang mananampalataya sa pagpasok sa kapanganakang ito ay magiging kanyang patuloy na karanasan sa pagpapatuloy hanggang sa kanyang paglago. So hindi lamang yan unang o isang karanasan lamang, kundi ito'y patuloy na paggawa ng Espiritu sa buhay ng isang individual. Kung ang isang tao ay nakapasok sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ang karunungan at kaalaman ay kanyang dala-dala sa pananagumpay, sa pagtatay o sa paglago ng kanyang buhay pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakapasok sa kaharian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ilang mga bagay sa pamamagitan ng kayamanan, gagamitin niya ang kanyang kayamanan hanggang sa kasakdalan. Pero hindi ganoon ang kaparaanan ng pagpasok sa iglesia ng Panginoon. Ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating Panginoon at ang kapangyarihan ito ay patuloy na gagawa sa Kanya at dadalhin siya doon sa kasakdalan. So yan ang kapangyarihan at tinaglay ng mga mananampalataya. So tingnan natin mga kapatid, puntahan natin ng isang talata. Sabi rito sa aklat ng Ephesians chapter 4. Patungkol sa fivefold ministry na aking nabanggit kanina. Ano ang sabi rito? Sa verse 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at mga iba'y evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. At ano ang kanilang ang layunin kung bakit ganito na tumawag ang Panginoon ng ganitong mga opisina sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So napakalaki ng ambag ng 5 opisina. Sapagkat ito ay ang kanilang ministry ay may kinalaman sa pag-equip ng mga banal sa gawaing paglilingkod at kahit man sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. At of course, bahagi dyan ang mga mananampalataya. Kung ang 5 opisina ay nagtuturo na ang iglesia ay dapat tumibay, ang katawan ng ating Panginoon ay dapat tumibay, pero kung ang mga mananampalataya ay hindi makikibahagi sa pagpapatibay, walang harmony.
So ano kaya ang makikita sa iglesia? Di ba? Magulo yung ganong bagay. Kaya napakahalaga ng ambag ng bawat mga mananampalataya. Tayo, na mga tinuturuan ng mga salita ng Diyos, kung kinikilala natin na tayo'y bahagi sa katawan ng ating Panginoon, gumagawa tayo at nakikiambag tayo sa pagpapatibay, hindi sa pagpapasira ng katawan. So nakikita natin mga kapatid, ang ministry at sa mahuling araw na ito ay unti-unting binubuksan sa atin kung ano ang ating participation at kung ano ang ating bahagi, kung ano ang ating magagawa sa iglesia ng ating Panginoon. At ang kagandahan ng iglesia, mga kapatid, hindi ito sa pamamagitan ng pagandahan ng gusali. Sa panahon natin, napakaraming simbahan, nagkakaroon ng competition sa pagandahan ng mga simbahan, gusali. Pagandahan, palakihan, pagandahan ng kulay, paramihan ng tusok sa taas. Ito lang sa kanila. Siguro may mga meaning yun sa kanila. Kasi meron silang unity eh. Kung ilang tusok sa lugar na ito, dapat sa lugar na yun, dapat ganun din kung ilang tusok. So, it seems na merong para sa kanila ay merong kahulugan ang ganong mga bagay. Pero, tinuruan tayo ng salita ng Diyos na ang kagandahan ng iglesia ay hindi makikita sa pamamagitan ng gusali. Kahit ang isang iglesia ay walang sariling building, kahit walang sariling pagdadausan ng gawain, ang kagandahan ay makikita, pwede pa rin makita. Dahilan ito ay makikita sa pamamagitan ng mga pag-uugali ng bawat bahagi ng iglesia. Kaya ang makita nga natin, mga kapatid, sa huling mga panahon ay hindi iglesyang iba-iba ang pag-uugali, kundi isang iglesia na merong iisang pag-uugali. Ano yun? Katangian ng ating Panginoon. Divine nature. So yan yung kagandahan ng iglesyang babalikan ng ating Panginoon. Verse 13, till we all come in the unity of faith. Narito na ba tayo, mga kapatid? Isang pananampalataya. Meron ba ditong ibang pananampalataya? So I hope ng lahat ay meron lamang tayong isang pananampalataya. Isang pinaniniwalaan. Isang tinatayuan ng pananampalataya, ang genuine faith. Pananampalatayang hindi nakuha mula sa pag-aaral sa mga Bible school. Pananampalatayang hindi nakuha mula sa pag-aaral sa sanglibutan. Kundi pananampalataya na tinanggap natin dahilan ito ibinigay sa atin mismo ng ating Panginoon. Galatians chapter 2 verse 20, ano ba ang sinasabi doon? At ngayon nga, so ating basahin ang verse na yon. Sabi rito, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So ang iglesia, ang mga bahagi ng iglesia na tinayo ng Panginoon, ay ang kanilang mga buhay ay hindi ang sarili nilang buhay ang kanilang ipinamumuhay. Bakit? Dahilan ang mga bahagi ng iglesyang yan ay mga patay na ang kanilang mga buhay. Ibig sabihin, nagtataglay na sila ng bagong buhay. Walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoon. But Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, ang sabi rito, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So hindi ito sarili nating pananampalataya, kundi ito ay pananampalataya ng ating Panginoon na ating tinanggap mula sa Kanya. Okay, so balikan natin ang binabasa natin. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge
of the Son of God. So yun yung dahilan kung bakit nabanggit ko kanina, napakahalaga ng pagtatanong ng ating Panginoon ng kanyang pinahayag sa mga alagad ang patungkol sa pagtatayo ng kanyang iglesia. Ang pagtatanong ng ating Panginoon kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya, sa anak ng tao, at ano ang pagkakilala ng kanyang mga alagad sa Kanya mismo. At ang pagtatanong na ito ng ating Panginoon ay hindi lamang sa pasimula. At ating makikita kung ano ang sa pamamagitan ng pangungusap ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo. Kung bakit meron siyang pahayag, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Alam ni Paul na darating ang panahon ng pagkakilala sa anak ng Diyos ay dadami. So na magkakaroon ng iba't ibang mga pagkakilala sa anak ng Diyos. Alam ni Paul na magkakaroon ng panahon na ganyan na yan ay mangyayari. Pero alam din ni Paul na darating ang panahon na magkakaroon ng iisang pagkakilala sa anak ng Diyos. Ang mga bahagi ng iglesyang babalikan ng ating Panginoon. At ano pa ang sinabi rito? Unto a perfect man, unto a measure of the stature of the fullness of Christ. Yan yung mga kondisyon ng isang iglesia. Bago si Apostol Pablo ay kunin ng ating Panginoon, siya ay merong pangungusap at tinipon niya ang mga elders at meron siyang pagbibigay ng pagpapaalala. Ang sabi niya rito sa chapter 20 ng Book of Acts, verse 28, sabi niya, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. 29, for I know this. So, bilang lingkod ng Diyos ay nangungusap siya ng ganitong bagay. For I know this. Alam niya. Hindi ito pagbabakasakali, kundi nakakatiyak siya na ito ay mangyayari. That after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So ito'y naging karanasan ng unang iglesia. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Makita natin ang concept ng Nicolaitan spirit sa bahagi ng pangungusap ni Paul. Therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn every one night and day with tears. So merong ganyang pangungusap at pagpapaalala. Si Paul sa kanila kung ano ang magiging karanasan ng iglesia. At alam natin sa pamamagitan ng kapahayagan na ating tinanggap mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya na kanyang binangon sa huling mga araw, ay nakita natin kung ano ang mga bagay na pinagdaanan ng iglesyang ito. So pwede nating simulan at tingnan natin
kung ano-ano ba ang naging karanasan ng iglesia. So pwede natin tingnan ang Revelation chapter 2, ang 7 church ages na ating naunawaan ay may kinalaman sa naging mga karanasan ng bawat iglesia. Una, ang iglesia ng Ephesus na nagkakaroon na merong kahulugan ng aim. So meron yung dalawang meaning, aim at relax. Sa pasimula, ang kanilang goal ay naroon. Meron sang tinitingnan malinaw na vision. Makita natin ang kanilang eagerness, ang pagsisikap, sapagkat meron silang gustong tamuhin. So ganyan ang meron at karanasan ng unang iglesia. Pero, di ba kapag ang isang mananampalataya ay merong goal sa kanyang buhay, merong pagsisikap na gagawin siya sa paglilingkod sa Panginoon, tamuhin niya lamang ang kanyang goal. Even Paul, siya ay nangusap, mayroong bagay siyang ginagawa, nililimot ang mga bagay sa nakaraan at nagpapatuloy sa hinaharap upang tamuhin niya kung ano ang kanyang desire, ang desire ng kanyang puso. So kapag ang isang mananampalataya ay may desire sa kanilang puso, yan yung dahilan kung bakit ganyan ang paraan ng kanyang paglilingkod. Pero kapag ang desire ng mananampalataya ay nawala, magbabago rin ang paraan niya ng paglilingkod. At ganyan ang naging karanasan ng iglesia ng Efeso. Aim, meron silang vision. Maganda ang kanilang pagpapasimula, pero ang pangalawa, ang kahulugan ay relax. Nag-relax sila. Yan yung dahilan kung bakit nang makita ng Panginoon ang iglesyang ito, ay nakita niya ang problem. Noon, merong eagerness, pero nakita niya ang kanilang mga gawa at lalong-lalo na ang kalalagayan ng kanilang mga puso. So alam natin kung paano tiningnan ng ating Panginoon. Sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Remember therefore from thou art fallen and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of Nicolaitans, which I also hate. So nabanggit dito sa first age, first church, ang espiritu ng Nicolaitans. Kung paanong ito'y nagpasimulang mag-creep in sa iglesia. Pero noon, ang espiritong ito ng Nicolaitans ay kinamumuhian ng early church o ng first church. Pero alam natin ang naging kalalagayan, ang espiritong ito ay nagpatuloy hanggang sa talagang gumawa sa iglesia ng Panginoon. So pwede nating makita kung paano sa diagram na ating nakita ang 7 church ages. So pasensya na, wala akong may pakitang diagram. Hindi ko na i-prepare. Pero nakita natin mga kapatid kung ano ang naging kondisyon ng mga iglesia ng kapanahunan. Kung paano ang merong kulay na itim at puti at ito'y may kinalaman sa kondisyon ng iglesia sa panahong yun. Nagpatuloy ang takbuhin, pumasok ang iglesia ng Smyrna, kung saan ang iglesyang ito ay nakaranas ng mga persecution, nakalanas ng iba't ibang karanasan at mga struggle. Kaya't makita natin sa verse 8, and unto the angel of the church in Smyrna, right? So ang iglesia ng Smyrna ay nangangahulugan ng kapaitan. Kung ano ang kahulugan ng iglesyang ito, ayun ang kanilang naranasan. Sabi rito, this thing saith the first and the last which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich,
And I know the blasphemy of them which say that they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Sa verse 9, nagkaroon na ng sinagoga si Satanas. At kung titingnan natin ang history, ang iglesia ng Panginoon ay talagang halos hindi na matrace sa history. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang iglesia ng Panginoon ay nahulog sa apostasya. Kaya yung tinitrace ng Catholic ay, alam niyo na. At dito natin makita, mga kapatid, kung papaano nahulog ang iglesia. At sa panahon na masumunod ng mga iglesia, nagkaroon ng mga persecution hanggang sa ang buhay ng mga mananampalataya ay pinag-uusig hanggang sa kamatayan. Kaya't nabuo ang isang aklat na may kinalaman na nangusap na The Silent God. Bakit? Paano natitiis ng Diyos na ang kanyang mga banal ay pinapapatay, pinauguusig, pinahihirapan, at ang Diyos ay walang ginagawa. So yan ang pinagdaanan ng iglesia ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang iglesia. Hindi ibig sabihin na ang iglesia ay totally burado na at hindi na pwedeng makita. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang iglesia na itinayo ng Panginoon ay iglesyang mananagumpay. Hindi siya pwedeng matalo ng kaaway. Kung pinahintulot man ng Panginoon na maranasan ang ganitong mga bagay dahilan sa purpose ng Panginoon. Merong layunin ang Diyos sa lahat ng mga bagay kung bakit nangyayari. Kaya nga, mayroong mga pagtatanong at pagpanunuya, panlalait. Ang Panginoon ay nagtayo ng iglesia at ang kanyang iglesyang itinayo ay iglesyang mananagumpay. Bakit ang mga iglesia na nagdaan sa mga kapanahunan ay dinadaig, pinapapatay, tinatalo ng mga kaaway? So, may mga ganyang bagay na nagbumabangon. Pero hindi natin maipagkakaila kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. So kung titingin lamang tayo sa ganyang history, ay pwede nating makita, bakit nga kaya? Pero salamat dahilan mayroong kapahayagan ng salita ng Diyos. Nakita natin sa pamamagitan ng Revelation na ang nakasabay ng iglesia ng mga kapanahunan ay merong dalawang uri ng espiritu na gumagawa, ang espiritu ng kaaway at ang espiritu ng Diyos. So pwede natin puntahan ang mga talatang yan. Revelation chapter 6. Tingnan natin ang ilang mga selyo na nabuksan. So kung noon, ang paniniwala natin, maaari tayong maniwala na ang mga selyo, ng ilan sa mga selyo ay darating pa lamang, mangyayari pa lamang. Pero sa pamamagitan ng kapahayagan na nakarating sa atin, naunawaan natin na ang ilan sa mga selyong ito ay nabuksan at naganap na. So salamat dahilan hindi tayo hinahayaan ng Diyos na maging walang alam sa katotohanan ng kanyang mga salita, kundi sa pamamagitan ng kapahayagan ay tinutulungan tayo kung paano nagtatagpi ang ilang mga bagay. Ang sabi rito, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, "Come and see." So sino yung one of the four beasts? Alam natin kung sino yung nangungusap dito. Yung isang nilalang na ang kanyang anyo, ang mukha ay gaya ng leon. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Kahit man si Brother Branham, noon ay iba ang kanyang paniniwala sa seven seals.
Pero kinorek siya ng Panginoon at inayos ang ang mga bagay na ito. Pwede nating sabihin noon na pagkaakala natin na ang white horse na itong nakasakay ay ang ating Panginoon. Pero hindi pala, ito ay espiritu ng kaaway na gumagawa sa una at pangalawang iglesia ng kapanahunan. So hindi kakataka kung bakit ang karanasan ng una at pangalawang iglesia ay ganon, dahilan sa espiritu ng kaaway na gumagawa sa kapanahunang iyon. Ano ang kondisyon ng kaaway, ng espiritu ng kaaway sa panahong iyon? Na ang nakasakay sa puting kabayo ay merong bow and arrow. Hindi pala bow and arrow, bow lang. So alam yung bow? Yun yung, palaso. Pana. Yung palaso, yun yung bala. Okay. Arrow. So, ang isang bow ay hindi makakasakit, mga kapatid. So, yan yung dala-dala ng nakasakay sa white horse. Ang espiritu ng Antichrist, espiritu ng kaaway. Na anong dala-dala? Bow lang. Ibig sabihin, mananakot lang yan. To conquer, went forth conquering and to conquer. And when he had opened, sa verse 2, nakita natin ang kalalagayan ng espiritu ng kaaway, pero meron siyang katapat. Alam niyo kung anong katapat niya? Espiritu ng kagaya ng leon. Diba? Yan yung dahilan kung bakit ang mga mananampalataya sa una at pangalawang iglesia ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang tapang. Hindi nila alintana ang kanilang mabuhay. Alang-alang sa katotohanan, hindi nila hindi nila itatanggi ang pangalan ng ating Panginoon. Handa nilang ipagtanggol ang pananampalataya kapalit man ng kanilang mabuhay. Bakit? Dahilan sa tapang na meron sila. Pangangaral ng masalita ng Diyos. So yan ang meron sa una at pangalawang iglesia. Sa verse 3, and when he had opened the second seal, I heard the second beast saying. So ano yung second beast? Ang buhay na nilalang ng kanyang mukha ay kagaya ng ox. Ang ox ay isang tinatawag na hayop na ginagamit sa paghahandog. So ano ang sabi rito? I heard the second beast say, come and see. And there went out another horse, another spirit ng kaaway that was red. So bakit kaya pula ang kulay nito? And power was given to him that sat thereon to take peace from earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. So yun yung dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang pinagpapatay sa panahong iyon. Covered ang pangatlo at pang-apat na iglesia, kung di ako nagkakamali, panahon ng Dark Ages. Mga mananampalataya ay pinagpapatay. Kung ang isang tao na walang nalalaman sa kalooban ng Diyos, talaga magtatanong siya, bakit ginawa yan ng Panginoon? Bakit pinabayaan ng Panginoon? So mayroong pagtatanong, pero ang isang nakaunawa sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan, ngayon alam ko na, dahil mayroong palang dalawang espiritu ang gumagawa sa panahon yun. Ang espiritu ng kaaway, nais pumuksa at pumatay, at naroon din ang espiritu ng kagaya ng ox, which is ang mga mananampalataya sa panahon yun ay willing sila ibigay ang kanilang buhay as sacrificial offering para sa Panginoon, alang-alang sa pananampalataya. So ganyan ang karanasan
sa kapanahunang nagdaan. So, puntahan pa natin ang ikatlong selyo. Verse 5, "And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, 'Come and see.' And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balance in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, 'A measure of wheat for a penny, and 3 measure of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine.'" Oil and wine may kinalaman sa espiritu, sa kapahayagan at stimulation ng revelation. So, sa panahong ito, ang kaaway ay gumagawa, nagpapahirap sa mga mananampalataya, pero merong hindi pwedeng galawin ang kaaway, ang kapahayagan ng salita ng Diyos. So, anuman ang naranasan ng iglesyang ito, ang pang-apat, pang-lima, pang-anim na iglesia, anuman ang naranasan ay hindi pwedeng galawin pa rin ng kaaway ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Kahit alam niyo kung anong katapat niya, isang nilalang na kagaya ng tao. Ibig sabihin, ang karunungan ay talagang umangat, merong siyang nalalaman, revelation, ay kagaya ng sa panahong na nagdaan, dito naranasan ng iglesia ang Reformation. Binangon ng Diyos ang mga reformists sa panahong yon. Nandiyan si John Wesley, si Luther at ilang mga ginamit kalalakihan na ginamit ng Panginoon upang ang iglesia ng Panginoon ay muling makita natin na humihiwalay sa ibang turo na wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, nakita natin ang pagtatapat na ginagawa ng Diyos. Pero sa panahon natin, ano ba ang ating nakita? Ang sabi rito sa verse 8 o verse 7, "And when he had opened the fourth seal, I heard a voice of the fourth beast say, 'Come and see.' And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death." So noon, sa una, pangalawa, pangatlong selyo, yung nakasakay walang pangalan. Pero dito sa pang-apat, binigyan na ng pangalan. Ang nakasakay ay death, kamatayan, ang kaaway. "And hell followed him, and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth." So this time, makita natin kung bakit pale horse. Pagsama-samahin natin ang ilang mga kulay na ito. Ang pula, ang puti, at itim. Lilitaw ang pale color. Meaning, ang espiritu ng kaaway sa nagdahang panahon ay pinagsama-sama ang kaniyang kapangyarihan sa huling kapanahunan ng iglesia, which is ang Laodicean Church. At ano ang nangyari? Kung ano ang kanyang ginagawa sa mga nagdaang panahon, mas matindi sa ating kapanahunan. Yan yung dahilan kung bakit ang iglesia sa diagram, ang iglesia ng Laodicean Church ay talagang papunta na sa kadiliman, at sabi pa ng ating kapatid, total darkness. Talagang madilim na ang panahong ito. Pero anuman ang gawin ng kaaway na pagsama-samahin man ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kayanan, ang isang earthly bound creature ay hindi mananagumpay sa heavenly bound creature. Bakit? Ano ang espiritu na gumagawa sa panahon yon? Ang espiritu na kagaya ng lumilipad na agila. So yan ang meron na pagkilos ng espiritu ng Panginoon sa ating kapanahunan. At yan yung dahilan kung bakit ang iglesia na babalikan ng Panginoon ay iglesia na hindi talunan. Isang iglesyang mananagumpay. So tingnan natin mga kapatid. Pinagtapat ang dalawang creature na to, ang pale horse
Nang nakasakay sa kanya ay kamatayan at katapat niya ang Espiritu ng Panginoon na kagaya sa lumilipad na agila na meron sa mga mananampalataya at merong pagkilos ng Panginoon sa ating kapanahunan. Yan ang dahilan kung bakit binangon ng Diyos ang ating lingkod na si William Branham upang isakatuparan at gawin kung ano ang nararapat sa panahong na ating kinabubuhayan. At nakita natin, nasaksihan natin ang mga paggawa ng Panginoon, ang revelation, ang prophetic ministry sa kanyang panahon. At I believe ito ay nagpapatuloy sa ating panahon. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang Diyos na nagbubukas ng mga kapahalagan at pag-unawa sa ating kapanahon. Dahilan ang pagkilos ng Diyos ay nagpapatuloy. So ngayon mga kapatid, ang iglesia ng ating Panginoon ay dumaan sa iba't ibang mga kalalagayan. Kagaya ng isang binhi na itinanim. Kapag tinanim mo yung isang binhi, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa ilalim. Ha? Hindi mo nalalaman kung anong nangyayari sa ilalim. Ginagawa mo lang, dinidiligan. Na kailangan niya ng sinag ng araw. Pero isang araw, magtataka ka na lamang. O hindi ka magtataka kasi expectation mo na yan eh. Kapag nagtanim ka, mag-expect ka talaga ng sibol dyan. Kahit isang araw, yung iglesia na tila baga nawala. Yung iglesia na dinadaig na tila baga na dinadaig ng kaaway. Yung iglesia na hindi nakita sa maraming panahon, sa napakaraming taon na nakalipas, isang araw muling lumitaw sa eksena. Okay. Totoo, ang kaaway ay hindi makakapigil sa paglitaw ng mga anak ng Diyos. Yan dahilan, may mensahe tayo na pakinggan na kinakailangan lumabas sa mga aral, lumabas sa iglesyang yan, lumabas sa turong yan. Bakit? Kinakailangan bumalik sa salita ng Diyos. Pinapabalik ang mga puso ng Ama sa mga anak. So makita natin ang kalalagaan, ministering iyan, naggianap sa ating kapanahunan. At salamat dahilan tayo ay makabahagi ito. At ngayon, nang lumitaw ang iglesia ng Laodicea, lumitaw ang tunay na iglesia at nakita muling nasaksihan ang paggawa ng ating Panginoon. May makakapigil pa ba sa kaluwalhati ang nag-aantay sa iglesia ng Panginoon? Wala na. Ginawa na ng kaaway ang lahat ng kanyang magagawa sa nagdaang mga panahon at kahit man sa panahong ito na ating kinabubuhayan, pinagsama-sama niya na ang kanyang kalakasan, kapangyarihan. Pero ang salita ng Diyos ay nagpapakilala pa rin ang iglesia ng Panginoon ay mananagumpay. So kaya nga sa paglipas o sa mga nagdaang panahon, laging hinahanap ng Panginoon at pangungusap ng Panginoon sa mga iglesia. So ano ba ang sabi rito? So tingnan natin ang chapter 2. Sa iglesia ng Efeso, may pangungusap, verse 7, He that an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches, to him that overcometh. So, merong mga paghahanap at pangungusap na ganito sa bawat iglesia ng kapanahunan. To him that overcometh. Sa iglesia ng Efeso, to him that overcometh. Smyrna, to him that overcometh. Pergamum, to him that overcometh. Hindi natin may pagkakaila na sa bawat iglesia ng mga kapanahunan, merong mga piling mananampalataya na nakapanagumpay dahilan sa kalakasan ng Panginoon. Na pinagdaanan nila ang ganiyang mga karanasan ng iglesia, pero tinawag pa rin silang mananagumpay. At even sa ating panahon, ang panahon ng Laodicea, nagtatanong pa din, o nangungusap pa din sa verse 21 ng chapter 3, to him
that overcometh. So, brothers and sisters, yan ang meron kasi sa isang iglesia na babalikan ng Panginoon. Iglesyang mananagumpay. At siguro ilang bahagi na lamang o sa pagtatapos, pwede nating makita So basahin ko lang ang talatang ito na nababasa na rin sa nagdaang mga panahon. Sa verse 25 ng chapter 5 ng Ephesians, ang sabi rito, "Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word." So napakahalaga ng paghuhugas ng tubig na may salita. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Okay. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Babasahin nga natin sa Tagalog. Ano ang wika rito? Sa verse 26, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Walang kabanalan, mga kapatid, kung tatanggihan natin ang paghuhugas ng ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay gamit ng Diyos upang linisin ang bawat mga karumihan sa ating mga buhay. 27, bakit mayroong paglilinis? Ang verse 27, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So yan ang iglesyang babalikan ng Panginoon. Binili sa halaga ng dugo, hinugasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at tinawag na mga higit pa sa mapagtagumpay. Kung wala ang dugo, kung wala ang salita ng Diyos, walang pananagumpay ang mga mananampalataya. Pero pinagpauna na ng Diyos ang mga ganitong bagay. Upang meron tayong kalakasan, meron tayong sandata, meron tayong panghahawakan. So kung nakikita natin ang ating mga sarili na kulang pa, mahalin mo ang salita ng Diyos. Huwag mong tatanggihan ang pagtuturo, huwag mong tatanggihan ang pagtutuwid, sapagkat sa pamamagitan niyan, ikaw kapatid, ay inihahanda ng Panginoon. Sapagkat ikaw ay kabahagi ng maluwalhating iglesyang babalikan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Ating palakpakan ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Inihiling ko ang lahat ay tumayo. Tayo ay magpasalamat sa Kaniya. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Okay, tunay na tayo ay bahagi ng iglesyang yan. Okay? So, tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, purihin ka, sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah. Napakadakila ng iyong plano sa aming mga buhay. Kamangha-mangha di namin malirip ang iyong mga paggawa at ang iyong panukala. Ang aming nakikita ay mga glimpse lamang at ilang mga bagay na pagpapainag mo sa mga bagay na darating. Pero ang kalubusan nito, Panginoon, ay hindi pa namin nararanasan. Subalit ang aming mga puso, Panginoon, ay nagagalak at naglulong na maranasan ang ganitong bagay, sapagkat ikaw ang naglagay ng pagnanasa sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy na ipagkaloob at
ihayag mo ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Kung kami ay nagkukulang, kung kami ay nagiging pabaya, ang iyong mga salita ang aming kailangan, Panginoon. Turuan mo kaming mahalin, yakapin ang katotohanan at ito ay embrace namin sa aming mga buhay. At huwag naming bitawan ang kapit, Panginoon, at lalo naming higpitan ang kapit namin sa iyong mga salita sapagkat ito ay napakahalaga sa paglilinis ng aming buong pagkatao. Salamat, O Diyos, tunay hindi mo kami pinagkulang sa mabuting mga bagay at lahat ng kakailanganan namin para makapaghanda ng lubusan ay narito at pinagkaloob mo na. At salamat, Panginoon. O Lord God, sa iyo, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin ang lahat ng mga bagay, ang aming mga buhay. Hallelujah. Sa mga panahong ito at sa mga darating pang panahon, nakakatiya kami dahilan kami ay nasa iyong mga kamay. Purihin ang iyong banal na pangalan, tanggapin mo ang pasasalamat na aming binabalik sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Awitin natin ang isang awit. Babalik natin sa MC. Are you in the church triumphant? So ating awitin ang verse 1 at chorus lamang kung meron. Baptize into the body. Baptized in the Holy Ghost. There is but one way to enter in, just like David on Pentecost. Are you in the church triumphant? Are you in the Savior's crown?